So to proceed, let's start with exercise 4. We will do our own unsupervised land cover classification. So while we're setting up some recording, kindly pre-install the plugin found on page 113. Okay? Open nyo lang po yung QGIS. Ito pong nasa board. Hanapin po natin yan. Ayan. So, open nyo po new QGIS and plugins. So, plugins. Manage and install plugins. Make sure na nasa all tab. So, install nyo lang po yun. Install nyo lang po. Ayan, so click install po, semi-automatic dapat, hindi yung maikling SCP something, dapat semi-automatic classification plugin. Install plugin lang siya. Again, make sure you have access to the internet kasi may mga resources siyang i-download for the plugin to be installed completely. Okay, so a sign that you have installed correctly the plugin is you can view this particular new SCP doc panel. Okay? Meron din sa taas na menu, SCP menu, no? Meron siyang bagong idadagdag sa QGIS software natin or viewer. So make sure na meron tayong ganito. Sa taas, may SCP na menu. So yan kasing gagamitin natin later. So just a recap po, we're going to do our own land cover mapping or classification using unsupervised. So sa manual natin, meron din namang supervised dyan. Pero you can do it na lang at home. Pero for this particular exercise, we will going to demonstrate yung nasa manual is supervised, we're going to demonstrate yung unsupervised through clustering. As mentioned, hindi siya tulad ng eval, for example, NDVI, diba, generation. We'll just input directly yung mga bands and calculate. For this one, kailangan natin i-prepare muna yung band para maging isang set sila. Okay? Why? Kasi kailangan natin i-correct yung mga wavelength, i-correct yung central wavelength, etc. Kasi kailangan yon or importante yon doon sa classification natin. Mako-correct yung wavelength natin, mga central wavelength, etc. etc. So para gawin yon, we need to prepare or create a new band set containing our sentinel bands. So locate po yung SCP natin, band set. SCP menu sa taas, click band set. So, explore niyo po muna kung ano mga tab. Explore po natin ano pong mana nasa tab, nasaan po dyan yung pre-processing, saan po dyan yung processing mismo. Yan, explore niyo po, expand niyo lang po yan muna. Para maging familiar tayo sa what's available dito sa particular plugin. So, meron tayo ditong band set, no? Dito natin i-input yung mga bands natin. Especially yung kailangan natin for the land cover classification. Okay? Para ma-input natin yung mga bands, click natin itong nasa right side, yung open a file, yung green, darker green yellow na squares. Open a file. Click lang natin yan. Okay? Tapos hanapin natin yung folder natin. Okay? Nasa X4 na tayo. LULC. X4. Triple dots kanina, no? Triple dots. Ay, hindi pala. Click lang pala yun ng symbol. Then, malocate natin yung X4 LULC. Then, click natin yung mahabang file name, yung L2A. L2A folder, click that. Okay, na-separate na yung R20 dyan. Click yung R20. Hanapin natin or control all lang. Okay, control all. Then, load natin lahat. Okay. So, load lang natin lahat. Ayan. So, meron tayong list of bands na part ng ating band 1 or band set natin. Okay? As mentioned, we have to correct yung central wavelength and multiplier kasi nga, sensitive siya. Okay? Pag mali yung mga central wavelength natin, baka maapektuhan yung quality ng ating classification. Kasi diba, sa classification, tinitingnan niya yung spectral properties and clustering, no? So we have to correct some central wavelength and some factors like multiplicative factors. Okay?
For center wavelength, we can select po yung nasa baba. Center wavelength, meron na po dyan na parang ano na siya. By default, hanapin po natin yung Sentinel-2 bands. Dalawa yan, yung maikli lang, yung 1 to 12. Again, sa baba, under band quick settings sa wavelength, drop down button, wavelength, drop down button, locate yung Sentinel-2 bands 1 to 12. Click lang po yun. Ayan, automatic ma-update yung center wavelength. Ulitin ko, sorry. Ayan. Dito po, di ba, na-load na natin yung bands, pero i-correct natin yung center wavelength. Okay? To do that, hanapin yung band quick settings. Band quick settings, nakita po? Under that, may wavelength. Okay? Sa wavelength, may drop-down button. Bago mag-icon na green, may drop-down button. Click nyo lang yan. Hanapin yung Sentinel-2 na sa babang area. Na Sentinel-2 bands, yung pangalan. Yung bands 1 to 12, hindi yung 1 to 21. Kasi Sentinel-3 yun. Sentinel-2, yung 1 to 12. Automatic, ma-update yung center wavelength. Okay? Tama po? Tama. So, tingnan nyo po, nag-match po ba yung center wavelength doon sa naka-load natin? Tama po ba? Nag-match po ba? Or may kulang dyan? Okay? So, sa list po natin, by default, may naka-include pong band 9, no? Pero di natin yan kailangan sa classification. Okay? Since wala tayong band 9 na-adjust, and band 10, na-adjust yung value ng 11, 12. Okay? So, hindi tama yung currently na value for 11 and 12. Kasi nga, wala naman tayong 9, 10 na in-include. Kasi hindi naman siya importante doon sa ating classification. So, we need to adjust yung center wavelength for the two bands. Okay? Click po natin sa band 12, center wavelength. Yan. Band 12, center wavelength. And input natin 2.19, 2.19. Center wavelength, hindi multiplicative ba? Center wavelength. Band 12, yung B12 sa dulo, gawin natin 2.19. Dalawa lang po yung adjust natin. Band 12 yon. Pangalawa is band 11. Click nyo po yan. Gawin natin siyang 1.61. Yan. Okay? The rest, tama na po yan. Then, pag naka 1.61 na po si B11, okay, and 2.19 si band 12, punta tayo sa multiplicative factor. Multiplicative factor. Ayan. By default, naka 1 siya. However, yung nada-download natin kasi Sentinel, naka 1,000 plus siya yung level niya. Kailangan nating i-multiply ng tama para maging actual value siya ng reflectance, hindi siya scaled reflectance. So in summary, gagawin natin siyang 0.0001. 0.0001. Lahat po. Copy-paste nyo lang yung may input yung 0.0001. 0. Then 3 0 ulit, then 1. Nasa step 1, page 128 na po tayo in case. Then copy-paste niyo po sa lahat yung 0.0001. 0 point, then another 3 0, then 1. Para yung scale reflectance maging reflectance. Ayan. Again, dapat nasa multiplicative factor, no? Pag nagbabago kayo, nasa additive factor kayo, mali po yan. Dapat 0 lang yung additive factor. Multiplicative factor na column po tayo. Nag-edit, katabi lang ng center wavelength. Apo, 0 point, then 0001. 0.0001. If okay na po lahat, ang next na babaguhin natin is yung date ng image. Okay, so sa baba po, may date dyan, no? Sa tabi ng wavelength unit. Sa taas ng run, merong date dyan. Yung text gawin natin 2024, April 16, 2024, 0416. May nag-run na 0416. 0416.
Ayan. April 16, 0416. Yun po yung date ng ating in-input na image. Yan po. Automatic ma-update nyo nila sa taas. Yan. Yes po. 2024-04-16 po. 16. Yan. Okay po. So, next step po ay click natin sa C1. Make sure na siya lang selected. I-remove natin si 1 kasi filler lang naman siya. Kaya natin siya sinama para yung ma-order, malagay na order ng center wavelength by default ay tama na. Hindi na ma-adjust. However, for classification, hindi pa natin kailangan si band 1. Again, click lang po si 1. Pag na-click po yung dalawa, i-click nyo lang ulit para hindi sila ma-highlight. For example, na-click mo sa 6 by chance, click mo lang siya ulit. Okay? Dapat naka-blue lang is band 1. Yes po, yung row po, yan. Na-highlight naman po siya pag selected. For example, band 3 yan. Pero hindi ko siya kailangan, band 1 lang. Nasasama po. For example, na-click niyo po yun, no? Sige po. In case na-click niyo po yung iba, i-click niyo lang po ulit yung number. Ma-unclick po siya or ma-deselect po siya. If na-click na po yung band 1, yung 0.443 po na band 1, if na-select na po, kindly locate yung delete button, delete row, yung minus po, ito po. May minus po dyan sa right corner. Select nyo lang to delete band 1 kasi we don't need band 1. Ito pong delete row. Click nyo lang po yan para ma-delete yung band 1. Okay na po lahat, no? So ang natira po ay band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 12. Yan. Next step po, malapit na po tayo sa export. Click po under the band set tools. Click po natin yung create virtual raster. At yung katabi, kindly click that also, create raster of band set. Under band set tools, sa pinaka-last na corner or section, kindly click parehas or select parehas, create virtual, and create raster. Okay? Tapos, kindly turn on yung mga sound ng mga laptop po natin. Kasi, yung indicator po na nagpa-process na siya or done na yung processing niya is may tutunog mamaya. Okay po? Para matrace natin kung nagpa-process na. Tapos dito po, magsaset po tayo ng file name. After clicking the run, lalabas naman yung directory. So, click na tayo ng run. Okay? Pag na-click na po yung run, saka tayo tatanungin ng directory. Hanapin natin yung special directory po ito, no? X4. Hindi sa your outputs, kasi may subfolder na tayo dito. X4, LULC. Hanapin natin yung output BRT. Huwag i-double click. Single click lang yan. Okay, select lang yan, saka i-select folder. X4, LULC. Yung training folders pa natin, di ba? May X1, X4, X4 lang po LULC. Paano siya lumabas? Nag-click lang po ako ng run, saka lalabas yung directory na pipiliin natin. Click po yung output VRT, select folder. Pag na-select na po yun, wag na muna pong galawin yung screen kasi nagpa-process na po yan. Ayan, may tapos na isa. Ayan. Ayan. So yung mga tumutunog po, indicator siya na processing or processing. Buksan niyo po yung output VRT folder. Dapat may laman na po siya na TIFF file and VRT file. If narinig niyo na po yung sound, no? You can double check with your file explorer sa output VRT. Ayun. Ayun. Hindi po pwedeng palitan yung ringtone, no? Or default na po yan. Okay? So by default, wala pa naman pong maloload dyan, no? Kasi nandun naman tayo sa plugin. Hindi siya maloload dito kasi pwede mo siya i-load later. Pero again, ang ginagawa natin, we are preparing the band set. Pinaprepare pa lang natin. Hindi pa po siya yung classification itself. Okay? Again, meron na tayong 2 files here.
yung restock ng raster. Ito yung lahat ng bands. Then yung VRT or virtual raster lang yan. So if tapos na po, try po natin i-load yung raster. Try nyo po, review po, try nyo po i-load yung raster na na-create. So review lang po kung paano. Kayo na po bahala. Yan. Hindi nyo po maklik to, yung open data source. Ayan, click nyo po. Tapos open po natin yung bagong created, the newly created po layer ng ano natin, yung raster under, nasa VRT po tayo. X4, LULC, output VRT. Yung raster po, yun po ang i-load natin. Make sure naka-raster po yung tab, hindi vector. Tapos, gawin lang natin siya na RGB properties para tama yung ano natin. So, dito ay tama, 3 to 1 kasi wala tayong ano. Wait lang, check ko lang. Check ko lang yung band set. Ayan. Ayan, 3 to 1. Hindi siya 4, 3, 2 kasi tinanggal natin yung 1 kaya nausog yung numbering. Okay, again, improve the visualization. Gawing RGB siya, true color. Double-click nyo lang. Tapos, yung red natin is 3. Bakit siya 3? Kasi tinanggal natin yung 1, kaya nausog siya. Pero by default, band 4 dapat yan. 4, 3, 2. Pero for this sample na collated dataset, 3, 2, 1. Red is 3, green is 2, blue is 1. Click OK. Para lang din ma-check natin kung tama yung raster. However, yung gagamitin natin later is yung dalawang set na yan. Okay? If ever po maling combination, baka po sa band set, yung na-create tayo ng band set, baka napagpalit natin yung order. So, pwede pong nangyayari yun. Pero if ever, tama naman yun, hindi nagilaw yung order, 3, 2, 1 siya. So, nasa preparation pa lang tayo ng band set. If tapos na po, while waiting sa iba, kindly go back to our SCP po, yung ating tool, no? So by default po, sa band combination di ba ng Sentinel, meron siyang 13. Band 1 is Ocean Blue, Coastal Blue. 2 is yung kanya blue. 3 is green. 4 is red. Okay? Dapat by default, 432 siya. Okay? Yun yung default. Kung by order talaga, available lahat ng bands sa Sentinel. Pero since nag-remove tayo ng band 1, nausog lang pataas. Naging 432, naging 321. Okay? Depende sa available na bands. Kung may tinanggal tayo, nauusog lang yung pipiliin natin. Pero same order pa rin siya pababa, yung 432. Ayan, okay na po, no? So, punta po tayo saan tayo pupunta? Doon sa clustering na mismo. So, hanapin po yung clustering sa tab, nitong semi-automatic. Di ba nakita natin yun? Nasa band processing. Okay? Ngayon sa clustering, isa lang naman yung band set natin na ginawa. So automatic, naka-1 naman po yan. Ito po yung ginawa natin kanina, yung nasa band set, 1 lang naman yan. Okay? So sa clustering, ito yung ating algorithm na gagamitin. As mentioned, this is unsupervised. So ibibigay lang natin sa kanya yung number of classes that we want and also yung number of iterations or ilang beses niya ipaprocess or ilang rounds of processing yung gagawin niya. Okay? So, sa distance, as is lang, keep it as is, yung default. Number of classes gawing 25. For example, we want 25 classes kasi malaki yung area natin. 25. Nasa pre-processing po tayo, no? Bumalik tayo sa SCP. Kanina nasa band set tayo, ngayon nasa pre-processing. Click natin yung, nasa band processing, click natin yung clustering. Again, band processing. Tapos, under that group, click natin yung clustering. Okay? Walang babaguhin, pero sa number of classes, gawing 25. Sa iteration, gawing 10 lang para, kasi kung increase yung, kung tatagdagan natin yan, matagal yung processing. 10 pa rin, sir. Walang babaguhin sa iteration. Ang babaguhin lang natin this time, number of classes, gawing 25. Yun lang po. Yun lang yung settings na babaguhin natin. Again, yung method nandito, no, k-means siya. So, in-explain ko siya kanina. Okay? That's an example of unsupervised classification algorithm. Click run lang po. Make sure na may tunog ulit yung ating mga laptop sound.
Yung output folder po is punta tayo sa X4LULC. Okay? Tapos, piliin natin yung output clustering para organize yung ating output. Output clustering. Tapos, click natin yung output clustering. Type natin na file name is Luzon_cluster1. 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 Para English, gusto nyo ulitin, cluster2 na mamaya. If you want to change the parameters, gusto mo experiment yung iteration, you can do that again. Tapos, click save. Cluster1. Yan. Click save. And wait po, depende sa speed ng ating mga PC or laptop. Medyo matagal po yan na konti lang. So, yung output niyan ay yung classified na raster. So, may indicator po yun sa taas. Wait. 46% pa sa akin. Sa taas po ng sa taas ng map viewer, may indicator kung ilang percentage yung processing. So, wait natin siya habang we eat our snacks po. Wait lang natin siya, mag-run siya. Pinapakita dito sa screen, ito yung medyo challenging na part kasi nasa unsupervised tayo. So, meron tayong output na, yung tapos na. You can click yung drop-down button. Meron siyang nagawang 25 na classes. Okay? Kasama yung 0. So, 25 yan lahat. alam agad yung tanong, no? So, ngayon naman po, ideally, di ba, yung mga classes na yan, kada class, meron siyang nirepresent na LAN cover or cover. Since 25 yan, medyo madami, potentially, meron diyang mga similar, meron diyang mga multiple na numbers or classes na similar lang naman yung LAN cover na nirepresent niya, no? So, yung step natin ngayon, while kumakain tayo, so chill lang naman yung exercise, try natin kulayan yung mga numbers na tingin natin nagre-represent ng mga major, at least major lang naman na LAN cover. For example, yung water, hanapin niyo yung water dyan, kulayan natin ng blue. Okay? Yung sample ay nasa page 133, pero hindi pa yun colored. Yes po, iba-iba yung kulay natin. So, yes po, iba-iba naman po. So, sample po, page 134, like kinulayan dyan yung blue, okay? So ito po ay example lang naman, no, hindi pa sa sobrang detailed and sinsen. Makita nyo, pwede may mga misclassified na some pixels kasi sobrang laki ng area natin. Okay? As much as possible, yung mga major lang, like yung water, forest, bare soil, yun lang naman. Kulayan natin ng at least malapit doon sa true color niya. Yung blue yung water, yung bare soil, mga beige. Okay? Let's try to color it po while eating our snacks. So ano po, yung easier way po para makita, for example, gusto mong malaman anong kulay itong nandito, click niyo po yung I, again, yung identify features, then click kayo doon sa area of interest. So dito, lalabas na siya ay, ang value na ay 0. Ito, band 1. Click lang muna yung Luzon cluster pala. Click yung Luzon cluster or whatever file name na ginawa nyo, then click I. Tingnan natin. Ayun, tama na. Value niya is 0 sa akin. So, yung 0 ko is yung green. Yun yung papalitan ko. So, double-click mo lang yan. Yung 0, lagyan mo ng label na say water. Then, baguhin mo yung kulay ng green. Okay? So, yun lang. Yun lang gagawin. For example, ito, gawin ko siyang water. Okay? Then, yung kulay, double-click ko lang yon, gagawin ko siyang blue. Ayan. Gaano ka blue? It's depende na po sa inyo yan. Ayan. Then click apply. Ayan, so blue na yung water ko. So gawin natin sa ibang LAN cover. Okay, again, para lang din quick yung makita yung guide natin, pwedeng i-click yung identify features. Click nyo yan, yung makita nyong medyo kumple or clustering para ma-type. Make sure to click muna yung file name na Luzon bago i-click yung area. Okay. Para yung statistics for that particular raster ang lumabas. Okay? So ito, naka-blue na po ako. Try nyo pong baguhin yung iba. Ayan. So magkukulay lang tayo. And also identify yung potential. In case gusto nyo ng guide, for example, di ka sure kung ano yan, load po tayo ng satellite data. Like web, di ba? Quick map, Google Satellite. Yan. Tapos lagay nyo sa ilalim yan. Yan.
Yan. If gusto nyo ng guide, kung ano yan. Apo, para lang ano, you can toggle it on and off para malaman lang na, uy, water to or ano, etc. So guide lang naman. Di ba sabi ko, pwedeng i-guide yung existing dataset natin. Especially if di tayo familiar sa site. So yung mga nahiwalay po dyan, usually built up, forest or vegetation, water. Okay? Pero yung mga detailed pong land cover, like open forest, hindi pa po siya kaya nito kasi masyadong malaking area. Okay. So masyadong diverse, naghahatakan yung mga values nila. So again, edit the label and also the color as much as possible, close to the true color based on the satellite data. One iteration, one process ngayon. Pero we don't need to do that kasi medyo matagal na yon. You can do it na lang at home. Okay? One technique, kan mamaya explain natin paano mas ma-improve yung result. Try natin mamaya yung other technique which is yung selecting a subset area muna. So in case po natapos or contented na kayo sa output, again, kahit yung mga basic lang, yung water, ito. For example, dito, yung red ko is built up, pero since sabi ko, hindi pa siya highly accurate, nahirapan siya to separate yung built up and some bare soil. So keep it as is muna. Then we have water, syempre, vegetation, or combination pa siya ng grassland. So for now, that's good. And later, we'll try to explore a result naman if we process using subset data. Baka mas tumaas yung accuracy, no? Try natin yun. Pero later na yun. So in case tapos na kayo, later, after the break then, kindly upload sa Train Cebu folder natin, rename as LC_surname. Screenshot lang po dyan. No need to ma-play out. Okay, so kindly upload na po. So if you want to save the project, it's up to you po. Project save as. Para gusto niyo balikan yung nagawa nating output. Project save as lang. Tapos pili na kayo ng file name na gusto niyo or land cover, ganyan. Okay. So, yung one observation, no, hindi pa medyo na-separate yung ibang classes. Kasi nga, ito, introductory lang naman siya. Tapos, meron tayong pwedeng gawin to improve. Di ba po, sa ano natin, sa iteration, 10 lang sinet natin kasi matagal talaga siya pag higher than 10. So, pwede nyo gawin sa offices, for example, increase yung iteration. One more way para maging mas accurate yung map natin is select a subset area. Okay? Pag mas maliit yung area, hindi nag-aagawan yung values. For example, yung dense forest mo sa area to, okay, iba yung range na dito sa dense forest ng ibang municipalities. So, naghahatakan sila. So, naguguluhan yung algorithm, okay, kung ano talaga yung range ng forest mo versus the other. So, the best way is to do, for example, municipal level or plat level. May sample dito to visualize that. Punta tayo doon sa folder natin sa same lang, X4LULC. Again, wag sa Explorer lang, X4LULC. Okay, meron dyan na subfolder na sample output clip. Sample output clip, open nyo yan. Sample output clip under X4LULC. Meron dyan na QGIS project, open nyo yan. Clip Sambales, open. So, makita natin yung difference kapag subset lang yung ginamit natin or ginawa. Ayan. So, ito ay part ng subset kanina, di ba? Pakita ko lang yung sa web. Ay, may Google Satellite na pala dito. Ayan. So, ito yung region of interest natin kanina, di ba? Malaki yan. Dito. Pero dito sa pinakita natin sa Sambales, yan, sobrang liit lang. Okay? Tapos zoom in kayo doon. Doon sa napili natin. Tapos pakita natin yung result. Ito yung result sa Sambales, lagay natin sa taas. Yan. So yan ay 25 classes. So, same kanina. Okay? Pero in-increase natin yung iterations kasi maliit lang naman siya. From 10 iterations, ginawa natin siyang 50 iterations. Okay? So makita nyo, better yung representation or classification. Okay? For example, ano to? Tingin nyo ano to? Yung mga blue na separate niya. Ano yan? Ano yan? Tama, solar panel.